Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karbin natin na VP Sara nagsalita na. Shock sila lahat. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan at eto na nga, simulan na po natin to. Ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Ma'am, ano po masasabi niyo sa performance ng defense team niyo sa ongoing impeachment trial? Yes. Lagi ako nagpapasalamat sa legal team, sa defense team, at sa mga kababayan natin sa suporta nila sa akin at syempre sa tulong nila sa akin at patuloy nila na pagtitiwala sa Office of the Vice President. Personally, ma'am, kumusta na po kayo? Oh, okay lang ako, ma'am. Sabi niya, okay lang ako, ma'am. Okay lang Huwag ako. niyo, ito, pinapakalalaki. Mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. You have publicly declared, ma'am, that you will run for president sa 2028 and Senator Robin Padilla said that he is willing to run as VP. Your reaction to this, ma'am? Sa ngayon, pinaprioritize namin yung trabaho namin sa Office of the Vice President at yung defense sa impeachment trial. Kahit pa man na sinabi ko na tatakbo ako sa 2028 elections, lahat ng preparations doon ay mangyayari kapag ako ay isang blessed na tao ng Diyos dahil sa kabila na So, hindi po niya sinabing ayaw niya si Robin. At syempre, napakaaga pa naman kasi alam niyo mga reaction. Sa totoo lang po mga reaction sa aking panaginip. Panaginip? Ito patungkol. opisina, nandyan pa rin yung suporta at tiwala ng mga kababayan natin. Kaya malaking bagay yon at sa Diyos ako nagpapasalamat at syempre sa ating mga kababayan. Last two questions po, ma'am. Ano po ang masasabi niyo sa nananatili niyo po mataas na trust and approval rating po sa mga iba't ibang survey? Oo. Ako ay isang blessed na tao ng Diyos dahil sa kabila ng kahirapan na pinagdadaanan ng opisina namin at sa paninira ng administrasyon sa akin, sa aking pamilya at sa aming opisina, nandyan pa rin yung suporta at tiwala ng mga kababayan natin. Kaya malaking bagay yon at sa Diyos ako nagpapasalamat at syempre sa ating mga kababayan. Last question, ma'am. Ang huling mensahe niyo po para po sa ating po mga kababayan. Oh yes, huwag tayo mawala ng pag-asa. Alam ko frustrated na ang mga tao, galit na ang mga tao at nawawalan sila ng pag-asa na kung meron pa bang pagbabago at mas maayos na Pilipinas para sa atin at para sa ating mga anak. Pero kapag nagtulungan tayo, ibalik natin ang tapang at malasakit, merong pag-asa ang mga Pilipino at ang ating mahal na Pilipinas. So ayan mga kababayan, magtulungan po tayong lahat. Papalapit na po yan mga kababayan. Walisin po natin yung mga politiko sa ating gobyerno pagdating po ng 2028. Yan mga kababayan, hindi magre-resign si VP Sara. Gawin na daw ni President Bongbong Marcos Jr. ang lahat para paalis siya. Pero hindi po siya magre-resign dahil betrayal ng public trust mga kababayan. Betrayal sa 32 million na bumoto sa kanya. Correct naman mga kababayan, no? Itong nag-i-impeach siya sa kanya, ilang tao lang ito no? Mga tauhan lang po ito ni President Bongbong Marcos Jr. Diyan sa House of Representatives mga kababayan. Sino ba sila sa akala nila, di ba? Thank you. Kinakabahan po ang lahat ng mga adiktus. Correct. Pangat Grabe yung dito kay VP, no? Ay, grabe po yung dito kay VP Sara, no? Yung pagsalubong, ayan, no? Dito, wala kang maririnig na mura. Hindi yung pagdating ni President Bongbong Marcos Jr. sa Canada.
'di ba? Minura sila ni Claire Castro. Dito wala kang maririnig na mura, mga kababayan. Sara! Hirap at sakos ng panahon. Grabe yung tao, no? Ha? Palakayin natin ito. Oy, Bongbong! Panoorin mo to! Ayan, oh. Siksikan na talaga sila, mga kababayan. Panoorin mo to, Bongbong! Anong tinitingnan mo? Parang kampanya na to, ah. Kakampanya talaga tayo dito. Oy, Bongbong! Bumaba ka na dyan! Rasay! Ayan, oh. Walang iwanan, panalo ang mamamayan. Laban sa krimen at kasama kaayusan ng pag-iiralin sa bansa. Di kayo makapirate tayo nito, ha? Yung music, wag naman, ha? Oh. Oy, Maganda kasi Bongbong! ang dami Panoorin nila. mo to! Mag-resign ka na dyan! Bumaba ka na sa Malacanang! Walang hiya ka! Wala, mahirap mag-resign yan. Kaya... Resign! Mga Dami, kalipat! Abot sa ganito. Walang hiya ka! Ang buong Pilipinas ayaw ka na, Ulitin Bongbong! nga natin. Man, Papa, Ito. ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Hanggang... Walang hiya ka! Walang Ang alam. buong Pilipinas ayaw ka na, Bongbong! Walang alam. Hindi ka pa rin bababa? Ano? Ewan namin, ikaw presidente. Eh, correct. Teka, tanungin muna natin si Tatay Duterte. Oh, tanungin natin si tatay. Hello, Tatay Duterte. Hmm. Bakit ba daw tayo umabot sa ganito? May drug addict tayo na presidente. Bangag. Oh, ayun. Ayun pala. Ha? Kaya naman pala, mga kababayan. Opisyal nang tinanggal sa pwesto si International Criminal Court o ICC Prosecutor Karim Khan. Uy, nakarma na. Ha? Minamalas na talaga ito si Bongbong! Nakakarma na. Yung kalbong manyakis. Hmm. Nakamalagi dahil sa kalan ng tiwala. Brad, walang Dahil ang mga hukom lamang ang may kapangyarihang magbasura o bumawi sa mga ito. sinasabi natin. Galala. Grabe, na ano na yung ICC. Kung ano yan dating Mukhang loyalist na kinakarma na vlogger po, yan. mga kababayan. Siguro natumba si Mima. Oy, alis na tayo dyan. Kaya ito muna si Sir. Kaya lang, ayusin natin, ha? Yung Loading. pagkain ay ipinagdadamot ninyo, no? Wala pong kinalaman yung mga abogado ng depensa, no? Sa inyong galit kay VP Sara Duterte, no? Yan po ay parehas po nating mga tao. Kaya, hihikayatin namin yung mga kasama naming dating loyalista na lumipat na at ang suportahan ay si VP Sara Duterte. Dahil Bumaliktad wala na rin kayong pala. mga puso. Yan po ang sinasabi ng mga dating loyalista, no? Yung mga bagong kumalas ng suporta kay President Marcos Jr. Di umano. Nadagdagan na naman ang mga kumalas ng suporta o yung mga bumabawi ng suporta kay President Marcos Jr. Ayan, ha, dumadami na tayo, mga kababayan. Siyempre, pag kumalas sila doon, saan sila pupunta? Eh, di magdididiis na naman yan. Pero wag po tayong kampante. Ha? Baka yung iba dyan, mga hunyango, mga kababayan. Mga kaibigan, akalain Nako, mga kareaksyon. Kasi kahit ako kakalas ako di ba? Padong J&J pa. Kami nagsasana muna. ng dagdag taripa ang Pilipinas. Nako. Narito ang Frontline Report. Kagabi lang, nag-usap daw via phone call sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Kasama sa mga pinag-usapan nila ang tungkol sa ekonomiya. Ngayong araw, bumungad ang panibagong 12.5% na export tariff o yung buwis na ipinapataw Grabe, no? Ito po yung balita, no? Magsusuna po ang Pangulo, pero itong balita, mga kababayan, parang
hindi ito good news para sa kanila mga kababayan. Ha? Sana maisali po ito sa zona niya mga kababayan. Sa mga produktong inaangkat mula sa Pilipinas. Ayon kasi sa United States Trade Representative, isa ang Pilipinas sa 60 bansang bigong i-ban ang mga import mula sa forced labor o sa pilitang paggawa mula sa Amerika. Kaya bilang parusa, tinaasan nila ang taripa sa electronics, semiconductors at ilang mga agricultural products. Naku, agricultural ano bang products. epekto niyan? Ayon sa chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Employers Confederation of the Philippines na si Sergio Ortiz Jr., bagamat hindi paramdam ito ng ordinaryong tao, Hindi pa ngayon. tatamaan ng pagtaas ng taripa ang ekonomiya, lalo't sadsad din ng piso kontra dolyar. Immediately, Pasensya na sir ha. No, dito po sa nangyayari sa administrasyon, parang walang magandang nangyayari mga kababayan. Puro kamalasan po ang nangyayari sa ating bansa sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Lahat na lang nagtataasan mga kababayan. we have to watch and see both the exporters and both the importers from the US. Ano ang talaga interpretation at ano talaga yung final determination bago sila mag-produce or bago mag-import. No? So magkakaroon siguro ng disruption immediately. Grabe. Yan ang sinasabi natin. Pagkat hanap nyo pa siya. Ng Bureau of Immigration ang pahayag nito sa umano'y tangkang paglabas ng bansa ni dating House Speaker Aray Martin mo. Romualdez. Ito'y matapos humiling ang legal team ng kongresista sa kawanihang magsorry at bawiin ang kanilang pahayag. Giit ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, inilabas ng BI ang impormasyon bilang tugon sa mga lehitimong tanong ng media at Grabe hindi na. sila ang nagsimula ng diskusyon tungkol dito. Dagdag ni Viado, alam ng Pero eto, hindi naman yan ibabalita kung walang basihan yan mga kabayan. Baka talagang lalabas ng bansa si Romualdez mga karibyo natin ha. Oh. Baka nga talagang tangkang lumabas ng bansa ni Romualdez para iwasan yung paghuli sa kanya ngayon bukas mga kababayan, di ba? Ay tataon po sa zona para mayroon pong ipagmalaki si Presidente Bongbong Marcos Jr. Pero sabi po ng iba, sabi po natin mga kababayan, ito po'y drama-drama lang. Anong masasabi niyo dyan ha? kampo ni Romualdez ang mga immigration record at travel restrictions na konektado sa usapin. Nauna nang itinanggi ng mga abogado ni Romualdez na nagtangkang lumabas ng bansa ang mambabatas para takasan ang legal na proseso at Nako. tinawag na fake news ang pahayag Fake ng immigration. Ayan na mga kababayan ha. O, ano pong masasabi niyo dyan mga karibyo natin sa tangkang paglabas ni Romualdez ng bansa? Ha? Ito ba'y nagkataon lang or talagang pinaplano po nila mga kababayan na itong si Romualdez ay for example lang sa pag-aresto bukas ay wala dito sa bansa mga kababayan. Anyway, ito pasadahan din po natin ito mga kababayan ha. Ito pong si nagsasalita ng ganyan, threatening to the president, ngayon subject of impeachment. Kasi gago ang presidente. Gago. Gago kayong lahat dyan sa nagsasalita yung vice president kasi tarantado kayo. Yun yung realidad. Yun. Mga ungas kayo, mga hipokrito. Magastos kayo sa impeachment tapos putaragis. Tignan niyo yung rating, tama yung sinasabi, 57% ang rating ng tao. Hindi Eto nga mga kawan, nakabasa ko po kanina, di ba, sa balita po, no? Si Risa Hontiveros ipinagtanggol po ni Sherwin Gatchalian, ni Senate President Win Gatchalian dahil may banta raw sa buhay ni Risa Hontiveros. Kung kailangan daw ni Risa Hontiveros ng tulong ng Senado, kahit ito ay magbigay sa kanya ng karagdagang security, ay gagawin ng senador or ng Senado mga kababayan. Pero teka lang mga kababayan. Nung si BP Sara po ang may banta sa kanyang buhay mga karibyo natin, no? Wala pong nagbigay ng security. Bagkus ay pinagtatanggal pa kayong kanyang mga security mga kababayan. Yung totoong may threat sa kanyang buhay, tinanggalan ng mga security. Tapos itong si Risa Hontiveros mga kababayan, nagdadramahan lang. Nagdadrama lang si Risa Hontiveros. Napaka-sweet naman nitong si Win Gatchalian. Gusto pang gumastos ang taong bayan para protektahan si Risa Hontiveros, mga kababayan, na nagdadrama lang at sumasakay lang sa mga issue ng ating bansa, mga kababayan. No?
Grabe yung pagdadrama ninyong dalawa. Ang sweet nyo. Di pa presidente yan. Vice president pa lang yan. Yung rating ng presidente, negative, 27. That is something to one. Tapos sasabihin, snapshot. Kagaguhan. Sige, pwersahin ninyo. Impeach nyo yung tao. Sige. Tignan ninyo. Yung pag-omit ninyo ng mga leader, huliin nyo lahat ng leader, will not stop the revolution. Yun ang kala ninyo. It will not stop a revolution. The Filipino people are fed up with you. Maungas kayo. And they have every right, the Filipino people, to stand up and defend the Constitution. Kayo bumaboy sa Constitution. Kayo nagnakaw. Kayo ngayon ang nagtitima para itigil yung justice natin, yung katotohanan. Para pigilan ang Inday Sara. Correct. Simulan na ng Office of the Ombudsman ang preliminary investigation sa reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, base sa initial na investigasyon, itinuturing ang dating House Speaker bilang central figure sa flood control scam. Kaugnay nito, iginiit ng palasyo na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan na naman si Marcos Jr., mga kabayan, no? Hugas kamay na naman, hindi makikialam, walang alam. Di ba yan po yung mga script nila pag mga ganyang ginagawa ng kanyang administrasyon, di ba? Palaging ang sagot nila, hindi kami makikialam, wala kaming alam. Mag-resign ka na lang kaya dahil wala ka namang alam, di ba? Sa investigasyon sa kanyang pinsan. Wala po, di po makikialam ang Pangulo sa anumang pag-iimbestiga. Sabi nga po natin, at sabi din po ng Pangulo, kahit sino po ang maapektuhan nito, kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. Samantala, yung ebidensya, kayo ang tinuturo. Akala ko ba susundan nyo, kayo na nga ang tinuturo ng ebidensya. Naniniwala ba kayo doon, mga kababayan? Of course not. Balik na rin mo sa mga kritiko na naiinip sa pagpapanagot sa mga sangkot sa naturang anomalya. So lahat ng mga naiinip, kung meron na kayong ebidensyang konkreto, go ahead and file the cases now. Binunyag ngayon ang tanggapan ng Sa lahat na ng naiinip, mga kabayan, pero di ba yung 18 Marines, completos recados na yung mga ebidensya, bakit gusto niyo pang ikulong yung mga nag-iimbestiga? Hindi lang gusto, talagang pinakulong na nila yung mga nag-iimbestiga dyan sa flood control. Kaya walang basihan yung parang walang sincerity. Yung sinasabi ni Claire Castro na kung meron na kayong basihan, magreklamo na kayo. Nako, ito yung 18 Marines, mga kabayan, di ba? Hindi lang reklamong ginawa nila. Nagpakita na ng mga ebidensya. Anong ginawa nyo? Ombudsman na nakakuha umano sila ng intelligence report sa umunoy tangkang pagtakas palabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kahit pa may umiiral na precautionary hold departure order at nasa kasagsagan ng investigasyon ito pong ombudsman kaugnay sa pagkakadawit nito sa anomalya sa multimilyong pisong flood control projects kickbacks. At dahil dyan, nananawagan ngayon ang ombudsman sa mga law enforcement agency na may control sa border security ng bansa na bantayan ang galaw ng dating House Speaker. TJ Mendoza sa balita. Kailangan pa ba yun? Nagtatangkaw manong lumabas ng Pilipinas si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang natanggap na credible intelligence. Eto, mga kabayan, kung si Senator Bato nga inaaresto nyo sa Senado bakit itong si Romualdez hindi nyo arestuhin sa Kongreso, di ba? Kung pumapasok pa yan, di ba? Kung pumapasok pa yan, bakit hindi nyo arestuhin sa Senado? Kung wala sa Senado, bakit hindi nyo arestuhin dyan sa bahay nila? Kung wala sa bahay nila, hanapin ninyo. Mag-ano rin kayo, bounty hunting din kayo, di ba? Maglagay kayo ng bounty. Sabihin nyo na, kahit tayong mga Pilipino di ba? Tayong lahat mag-ambag-ambag, piso or 5. Makakaabot rin tayo ng ilang milyon yan kasi ilang milyon ng mga Pilipino di ba? Para lang talaga mahanap nila si Romualdez, mga kababayan, para mapanagot, di ba? Piso-piso mula sa puso para maaresto ang buwaya, mga kababayan.
intelligence report ng Office of the Ombudsman kahit pa may precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan laban sa dating leader ng Kamara. The office calls on all relevant agencies to make sure that this does not happen. Let me make this clear. Nananawagan ng Ombudsman sa Castro. law enforcement na may kinalaman sa border security para mabantayan ang galaw ng dating speaker. So kaya namin siguro nire-remind yung ating law enforcement agencies, pati na rin ang ating border control, to please watch out. Dahil malamang sa hindi niyan, lalabas ho siya sa informal channels at hindi sa formal borders natin. Seryoso ba kayo? Diba, seryoso ba sila? Eto, i-compare lang natin mga kabayan. Nung inaaresto po nila si Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC, mga kabayan, grabe po yung effort nila. Diba? Ang gustong makita ng taong bayan ngayon, kung paano ninyo inaresto si former President Duterte, kung paano ninyo kinidnap, kung paano ninyo inaresto si Pastor Apollo Kibuloy, sana ganun din po ang effort na makita, di ba, ng taong bayan sa pag-aresto, sa paghuli. Okay? Dito po kay former Speaker Martin Romualdez. Magpakalat din kayo ng ilang, sabihin natin, 20,000 na mga pulis sa buong bansa o lahat ng kapulisan. Ilan ba pa kapulisan natin? Kung ilan yung kapulisan natin, sila lahat, di ba? Kung seryoso kayo mga kababayan. Hindi pa raw tapos ang ombudsman na mangolekta ng ebidensya at sa napipintong pagsasampa ng kaso laban kay Romualdez. Lalo pat ang plunder at money laundering complaint na inihahanda ng ombudsman ay iaakyat na sa preliminary investigation ngayong araw. Ibig sabihin, hihingan na ng counter affidavit o kontra salaysay ang dating speaker para mailatag nito ang depensa sa mga reklamong iniuugnay sa kanya na isa siya sa nasa likod ng maanomalyang flood control scandal. Kasama nito sa reklamo si dating Appropriations Chairman Elizalde Zaldico. Isa sa ginamit na ebidensya ng ombudsman ay ang mga salaysay ng 8 sa 18 Maleta Boys. It is not, at this stage, a formal charge before a Dito mga kababayan, parang niloloko tayo dito ng ombudsman, no? Kasi isipin nyo mga kababayan, kay Romualdez, in-apply nila yung 18 Marines, no? Yung affidavit ng 18 Marines, mga kababayan. Di ba? Sinabi rin ng 18 Marines, mga karibin natin, na si President Bongbong Marcos Jr. ay involved dyan. Bakit applicable kay Tambaluslos yung affidavit nila, tapos yung kay President Bongbong Marcos Jr. ay hindi applicable? Di ba? Dahil may immunity ba ang presidente? Ganun po ba yun mga kababayan? Dahil may immunity pa ang presidente, bawal siyang kasuhan? Well, anyway, kaya nga dapat sa 2028, stay strong kayo mga 18 Marines kasi kayo po ang magpapakulong dito sa mga hinayupak na yan mga kababayan. Okay? Sana yan. a full and formal inquiry into whether or not the case should be filed in court. Wala pang sagot ang kampo ng dating speaker kaugnay sa pahayag ng ombudsman. Pero paano kung sakaling umalis na ng bansa si Romualdez? Ano ang mangyayari sa mga reklamong nakahain sa kanya sa anti-graft body? Wala na. Parang niwe-waive na po niya. Actually, niwe-waive na po talaga niya yung kanyang karapatan para sumagot at maghain ng counter affidavit na ang nilalaman ho niyan ang kanyang depensa, no? So we will have to resolve the case on the basis na lang po dun sa allegations sa complaint. So wala na po siyang chance to defend himself in this forum. Dumistansya naman ang palasyo sa investigasyon ng maanomalyang flood control scandal. Kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. So, kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo at tatanggapin po ito. Kuwan pa namin kuhanan ng Bureau of Immigration kaugnay pa rin sa Intel report na Grabe mga kababayan. Tumakas na yata itong hinayupak na ito
Wala na yata sa Pilipinas, mga kababayan. Teka lang, nag-loading. Loading pa. Hindi na ng internet natin eh. Bayan, hindi naman yan makakalabas ng Pilipinas. Ay ang kapatid mismo ng Senate Minority Leader na si PTV General Manager Lino na minsang naging alkalde at kinatawan ng Taguig City. Ang focus ng kanyang investigasyon ay ang mga flood control at infra projects sa baluarte ng mga Cayetano. 70 projects yan, na-implement 68. Ito At naman ang si yung Lacson, dalawang no? proyekto na hindi na-implement, matter of record, nasa around 70 to 75 million lamang yon. Ang ibig sabihin, na-implement yan 6.715 billion. Sabi ni Lacson, ang nasabing halaga ay budget insertions umano ni Cayetano sa 2025 General Appropriations Act. Sa isang panayam, sinabi rin ni Lacson, tinitingnan nila ang unang report ng mga substandard kung hindi man ghost project sa 68 implemented projects. Napansin niyo po, mga kababayan, no? Medyo ngayon tahimik na si Lacson kay Senator Dante Marcoleta dahil nakulong na. Kumbaga, mission complete, di ba? Ngayon naman, ino-operate niya naman ngayon si Senator Cayetano, mga kababayan. Di ba? Ino-operate ni Lacson si Cayetano. Hindi niyo po ba yun napapansin? Si Cayetano ngayon ang target nila. Na makulong din, mga kababayan. Pagkatapos niyan, si Senator Robin Padilla at yung iba pa. Para wala na. Sila na lang ang mga senador, ninayupak na yan. Bukod pa sa isyo ng hindi bababa sa 25% na kickback ang napunta umano sa proponent ng budget insertions para sa infra project sa Taguig. Pero sa isa sa mga FB Live ni Sen Alan nitong weekend, mariin niyang pinabulaanan na may ghost project sa Taguig. Pinatignan namin lahat kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Yun ang information, subject to validation. Yan ang sinabi sa amin nung kausap namin kontraktor na nangontrata sa Taguig. Ang problema dito sa kay Lacson, mga kababayan, naglalabas ng mga impormasyon na hindi validated, no? So, bago pa man ito ma-validate, nasiraan niya na yung tao. Diba? Paano kung hindi pala totoo? Dinasiraan niya lang yung tao. So, dapat, ang ginagawa ninyo, binavalidate nyo muna. If it is true, no, sa validation ninyo, lumabas na totoo, sabihin nyo sa publiko. Hindi yung ganito, mga kababayan, sinisiraan nyo muna yung tao bago kayo bago maglabas ng resulta ng investigasyon, di ba? Na hindi siya bumababa sa 25% yung singilan dyan siya, no? Ibibigay daw ni Lacson ang mga hawak niyang ebidensya kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo. Una nang sinabi ni Tulfo, ayan na. Kaya naman pala sabi ni Senator Erwin Tulfo, hindi lang iikot sa flood control. Okay? Ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Dahil pala, mga kabayan, ito ay iikot sa mga kalaban sa politika. Ito na, nagsisimula na sila, mga kabayan. No? Naligaw na tayo, mga karib natin. Napakalayo na ng pinag-uusapan dito, mga kabayan. Yung flood control, napunta na naman tayo kay Cayetano. Sa bagay, ganun po ginawa nila kay Senator Dante Marcoleta. At kayang-kaya rin po nilang gawin yon ngayon dahil hawak po nila ang kapangyarihan, mga kababayan. Ang tanong dito, maniniwala ka ba sa kanila? Diba? Nakasado na ang flood control hearing kapag nabuo na ang komposisyon ng komite sa pagbubukas ng second regular session sa susunod na linggo. Bibigyan din niya ng kopya ang Office of the Ombudsman sa oras na makompleto ang detalye ng isinasagawa niyang investigasyon. Si Lacson ay Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, iniimbestigahan na rin nila ang mga ibinunyag ni Lacson. Ayan, pati si DPWH Secretary, grabe, full force, mga kababayan, buong pwersa nilang hahanapan ng butas ang Taguig para makulong si Senator Alan Peter Cayetano. Anong akala niyo sa taong bayan? Ob-ob? No? Anong akala niyo sa taong bayan? Tanga, di ba? Na maniniwala sa lahat ng sasabihin niyo at hindi namin aanalisahin yung mga pangyayaring ito. Nako. Ako, mga kababayan, mga ka-opinion sa Senator Aran. React na may Senator Aran na ilabihan.
Ayan mga kabayan, loading na naman. Okay? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below, no? At syempre wag mong kalimutang i-like ang video ito mga karabin natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.